Alam nyo ba na dito sa Canada, kaya siguro asensado yung Canada, kaya siguro may consider na mayaman yung Canada, or sabihin natin marami yung maalwan ng buhay dito at maraming trabaho. Dahil ano sila, yung government dito, maayos magpatakbo ng community. Yun ang napansin ko talaga. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng maayos silang magpatakbo ng community. Dito sa Canada, stricto yung gobyerno pagdating sa maayos na pagpapatakbo ng community. Yun ang napansin ko. Kaya siguro asensado yung Canada. Kaya masasabi nating mayamang bansa ang Canada kasi sila, yung government nila madisiplina sa mga tao nito, sa mga mamamayan nito at sa community. Ang isang halimbawa na masasabi ko sa inyo na maayos siya kagaya nito. Pag may mga shooting dito sa Canada, halimbawa dito sa area na to magkakaroon ng shooting. Yung pelikula, nagsi-shooting talaga dyan ilang beses na. Tapos kakailanganin nila yung mga sidewalk na yan para parkingan ng mga sasakyan gagamitin sa pag-shooting, sasakyan ng mga artista, ganyan. At saka pag may lilinisin yan pagkatapos ng winter, marumi yung mga daan na yan So i-spray yan, iisisin yan ng wawalisin yan ng gobyerno. At saka yung mga sidewalk na yan lilinisin. So ang ginagawa ng gobyerno kapag may mga ganun siyang gagawin, naglalagay siya ng sign sa daan. Ilang araw pa or isang linggo pa bago mangyari yung event na yon o yung paglilinis or general cleaning dito sa mga street, naglalagay na ng sign yung government dito sa mga side. Kagaya nito, ayan Kita nyo yan, ayan. Sabi niya, walang magpa-parking daw dito ng mula May 16 hanggang May 23. Mula alas 6 ng gabi to Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. So, ang ibig sabihin niyan, ayan, sabi niya, special event. Siguro magkakaroon ng shooting. Usually, pag ganyan, mas shooting Minsan naman, ang nakalagay sa mga ganyan, pag magkakaroon ng paglilinis, bawal magparking dito. Sasabihin sa'yo, sa sidewalk na to, bawal magparking. Yan, sa side ng street niyan, bawal magparking. So, ang ginagawa ng gobyerno, naglalagay siya ng mga ganitong sign. So, ang ibig sabihin nun, bawal magparking. Kung hindi, itotowing ka, ganyan. So, yun ang dito. 1 week pa bago magkaroon ng event o gagamitin yung street, may mga sign na. Ngayon, pag ikaw ay lumabag, matutowing ka. Either na ilalagay sa ibang lugar sa ibang street yung sasakyan mo, or magbabayad ka ng penalty. Kumbaga, ang ibig sabihin ng penalty, yung matutowing ka. May ganun itutowing yung sasakyan mo kasi nag-violate ka, sinabihan ka na nga ng advance na wag magparking dun nagpa-parking ka pa rin. Dalawang bagay ang pwedeng mangyari sa sasakyan mo. Either na ipapark siya sa malayo at ikaw ay magre-research pa sa online kung saan ipinark yung sasakyan mo, or itutowing siya at magbabayad ka pa ng towing fee. Ganun ang ginagawa dito. So pag nagkaroon na ng mga sign na ganito, yan, mga street sign ito. Pag naglagay na sila ng ganyan, kailangan basahin mo yan. Kapag ikaw ay nagkamali at ikaw ay lumabag, may karampatang parusa. Pero yung parusa hindi naman mabigat na mabigat. Mabigat lang yan kapag may binabayaran ka ng penalty. Yun lang ang problema doon. Kasi mahal ang penalty pag natowing ka dito. Almost $200 yata or 200 plus. So, malaki-laking halaga yun. Ngayon, pagkatapos naman ng event na yun o yung paglilinis, aalisin na nila yung mga sign na yan sa street. Yun ang unang napansin ko dito sa Canada. Disiplinado sila pag may mga gagawin. Nagbibigay sila ng advance notice. At ikaw naman bilang mamamayan at miyembro ng community, ikaw ay obligadong sumunod sa patakarang iyon. Ayan yung mga street sign na linalagay nila. Ayan, tinutusok lang nila, yung temporary lang yan. Pag may mga gagawin silang paglilinis, shooting, o kaya activities. Yung sign na yun na ginagamit nila para ipaalam na bawal mag-park sa side na yan ng mga street.
pag dinilinis nila yung daan o kailangan nila yung parkingan na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, kaya naglalagay sila ng mga ganitong sign. Naglilinis sila ng mga daan. Yan, kita nyo yan. Yung truck na yan, yung maandar na yan, naglilinis siya ng ano, ayan. Yung truck na yan, naglilinis ng mga street dito. Ayan. Yan yung mga naglilinis ng ano dito, daan. Kita nyo yung daan na yan, ayan. Ayan, linilis nila yan. Kita nyo ang linis-linis ng gilid ng daan. Kaya sila naglalagay ng ganito, ayan. Kaya sila naglalagay ng mga sign na yan. Ibig sabihin maglilinis sila ng mga daan. Alam nyo ba na ang mga nagsushooting na yan, humingi muna sila ng permit bago sila makapag-shooting. Meron pa nga silang permit ng ano, yung noise permit, na humihingi sila ng permit na mag-ingay sa ganitong oras, sa ganyang lugar, kagaya niyan, na binibigyan sila ng permisong mag-create ng ingay para hindi makapagreklamo yung mga neighborhood. Pero kahit na may permit sila, kailangan limitihan din nila yung pag-iingay para sa katahimikan ng neighborhood. Ganyan dito sa Canada. Inahangaan ko yung ano, yung government dito ng paano siya magpatakbo ng community. Maayos, may tamang proseso, at lahat kailangan legal. At kung anumang activities ipapagawa mo sa komunidad, magpapagawa ka ng building, magpapagawa ka ng bakod, sidewalk, daan, bahay, parkingan o garahe, lahat yan ay dadaan sa tamang proseso at kailangan mo ng permit. Sinisiguro nila na walang mapeperwish yung kapitbahay, walang mapeperwish yung ibang tao, at wala kang madadamage na property ng gobyerno, kagaya ng mga daanan ng tubig, daanan ng mga kuryente, at daanan ng mga gas. Ganyan dito ang government. Yun ang hinahangaan ko talaga, yung napakaayos ng kanilang proseso. Hindi uso dito yung lagay-lagay para mapabilis yung pagpapalagay mo ng kuryente, maglalagay ka para mapaayos yung tubig mo. Hindi. Lahat yan dumadaan sa tamang proseso. Kumbaga first come, first serve. Kumbaga walang mga lagay-lagay dito, bawal yun. Tapos, para mauna ka sa serbisyo, hindi. Kailangan pumila ka. Kung sino yung nauna, siyang mauuna. Kung nahuli ka, mahuhuli ka, hindi ka pwedeng magbayad para lang mauna ka. Heto yung magandang halimbawa na sinasabi ko sa inyo, na pag may mga activities dito na gagawin sa daan, halimbawa lilinisin yung daan dahil spring na, aalisin yung mga nagkalat na basura, buhangin, mga tuyong dahon, o kaya naman magkakaroon ng shooting, gagamitin yung daan para parkingan. Eto na yon, ayan, nakita nyo yan. Yung mga sasakyan na yan, hindi yan sa amin, hindi yan dito. So, usually galing yan sa mga staff nung mga nagsushooting. So, either na sasakyan yan ng mga artista or yung mga director o yung mga staff nila, yung production staff ng mga pelikula. Ginamit nila yung parkingan namin sa harap. Kaya minsan may mga ano dito na may mga sign sa gilid, usually sa mga gilid na yan nila linalagay yung mga sign. Ayan. Diyan sa mga gilid na yan, tinutusok nila. Tapos aalisin nila pag tapos na yung events. So yung pinakita ko sa inyo na may events na darating, yun. So, yung sign na yun sa gilid ng daan, yan yung pinakita ko sa inyo, ayun. Yun. Naglagay na sila dyan. Ilang araw pa bago yung actual shooting, naglagay na sila ng mga sign dyan, street sign. So nakikita nyo yung mga sasakyan na yan,
Kita nyo lalaki, di ba? Truck yan yung mga lalagyan nila ng mga camera, equipment, sounds, kung ano-ano pang mga gamit na kailangan nila sa pag-shooting. So kita nyo yan, linagyan nila ng ano, ng mga kulay orange. Yun nga, ginamit nila yung other way ng daan, which is dapat talaga walang parking dyan. Dito lang sa side na to, pero ginamit nila yon kasi nga mag-shooting sila. At alam nyo ba na bago sila mag-shooting dito ng mga pelikula or TV show, kahit saang lugar dito sa Canada, humihingi muna sila ng permit para mag-shoot, gamitin yung mga daan, at nagbabayad sila ng mga fee. Ayan, kita nyo may mga staff, may mga taong nakabantay. Yan ang isang halimbawa ng mga events na ninalagyan nila ng street sign, yung gilid ng mga walkway. Nagwa-warning na ang daan na ito ay ang daan na ito hindi pwedeng parkingan ng mga sasakyan dahil may paggagamitan sila. Ito yung shooting. So hinihingan pa ng permit yan bago sila makapag-shooting. At kung makikita nyo, ayan. So meron silang advance notice sa mga gilid ng daan pag nagkakaroon ng shooting dito. Ibig sabihin bawal mag-park dyan sa mga daan na yan during those days and time kasi nga magkakaroon sila ng shooting. Ganyan dito. Kailangan dumaan sila sa tamang proseso. Yan yung tinatawag nilang special event. Yan mga nagsushooting yan. Ito yung mga sinasakyan ng mga artista rito. Ayan. So ganito yung shooting dito sa Canada. Ayan. Kita nyo, ang laki nung yan yung mga sinasakyan ng mga artista nila. Madilim para hindi makita yung mga artista. Yan, kita nyo may mga tao sa loob, yung mga artista nila. Ayan yung mga nagsi-shooting. So ganyan yung shooting. Alam ko TV series eh. Ayan. No, it's there, straight. Ayan, yan mga dami nilang mga tent pag nagsushooting. Dami mga truck. Yun ang napansin ko. Ayan, no, meron silang sariling generator. Kompleto sila, oh. Talagang yung mga truck dito, lalaki pag mga shooting. Konti pa nga ito eh. At madalas ginagamit nitong area namin na to. Diyan kami nakatira eh. Ginagamit nilang shooting area nung isang winter bago dating pa kami dito sa Canada. Diyan. Ang daming snow dyan eh. Diyan sila nag-shooting. Hollywood film naman nun. Ngayon yung building na yan, yung building na yan, yan yung madalas gamitin na pinag-shootingan kasi yan eh. Fire station. Diyan yung mga bumbero. Dati. Ngayon na yon, lumang building na. Ginawa ng daycare. Yan yung mga generator nila, oh. Lalaki, no? Yan ginagamit nila sa shooting yan. Ayan yung mga artista nila dumadaan. Ito yung mga sample ng mga ipinapadalang sulat ng mga production company ng mga gumagawa ng pelikula dito sa Canada.
So nagpapadala sila ng sulat kung nag-i-scout sila ng bahay na pwede nilang pag-shootingan at magbabayad sila ng upa sa bahay mo during the shooting. At ganito rin yung format nung papel na ipinapadala sa mga mailbox namin kung saan pinapakita nila yung permit nila na mag-shooting sa area namin at yung permission na gumawa sila ng ingay o kaya gamitin yung area namin, magiging busy yung mga parkingan namin sa mga gilid ng daan, kukuhanin nila yung spot na yon, gagamitin nilang pagpaparkingan ng mga sasakyan na ginagamit nila sa kanilang mga shooting. Pati nga yung mga truck na may dala ng mga camera, malalaking truck na may dala ng mga gamit, tables, ganyan, gagamitin nila yung parkingan namin para sa kanilang pag-shooting. Ganito yung mga sample. Ayan, ito galing to sa production film na sinasabihan na magkakaroon nga ng shooting sa area namin. Alam niyo ba na dito sa Canada, marami kang batas na sinusunod bilang mamamayan. Ngayon, isa doon na yung pagpapabakod ng bahay. Unang-una, pag nagpabakod ka ng bahay, kailangan hindi yan tataas sa 6 feet. Hindi pwedeng super taas. May sukat yan. Tapos, pag nagpabakod ka rin ng bahay, pwede mong alukin yung kapitbahay mo na hati kayo sa gastos. Pero pag tumanggi siya, hindi mo siya pwedeng pilitin. Ikaw ang magpapabakod, ikaw ang gagastos. Ngayon, pag nagpabakod ka, ikaw ang gumastos, kailangan huwag mong bakuran yung bahay mo ng sakto sa pag-aari mo. Kailangan meron pa ring space na natitira sa side ng kapitbahay mo na sa'yo pa rin yun, pero maglalaan ka ng konting-konting space. Hindi mo pwedeng isakto dun sa linya nung eksaktong pag-aari mo. Tapos, pwede rin kayong maghati. Pag pumayag, hati, yung time na yun, isang bakod na lang. Pwedeng sakto sa line up. Pero ngayon, pwede siyang sakto sa linya ng lupa ninyo pag pinaghatian nyo kasi nag-agree kayo eh. Pero kapag hindi siya pumayag, bibigyan mo nga siya ng espasyo pa sa side mo. Kumbaga, hindi mo pwedeng bakuran yan ng sakto dun sa pag-aari mo. Kailangan meron kang space na ibibigay sa side niya. Para pag nagpagawa din siya ng bakod dyan, sakto yung sa kanya. Ganyan dito sa Canada. Tapos yung harap ng mga bahay dito, kung napapansin nyo, ayan. Kita nyo, puro mga grass, di ba? Ang meron lang semento yung daanan ng tao. Ganyan lang maliit na portion. Ayaw nilang semento yung harap ng bahay. Unang-una, environmental. Kumbaga kailangan natin ng green para sa kalikasan. Kasi masama naman kung puro semento yung harap ng bahay, di ba? Pangalawa, yung pinaka-importante pala, hindi pala pangalawa, yung pinakauna. Kasi diyan sa mga pagitan ng mga lupa na yan, may mga ano dyan. May mga nakabaon na daanan ng gas, daanan ng tubig, daanan ng kuryente. So, merong mga nakabaon dyan sa mga ilalim na yan na may linya yan at may plano yan sa munisipyo na hindi ka pwede basta-basta maghukay lang or magpagawa ng bakod. Pati yung pagpapagawa ng bakod, kailangan i-report mo yan sa munisipyo or kung saan mang kinauukulang opisina. Kung saan meron silang patakaran kung saan ka pwedeng maghukay at saan ka pwedeng hindi. Kasi meron silang mga line ng mga gas tsaka tubig na baka masira mo. Pag nasira mo yon, ikaw ang magbabayad ng damages at repair. Ganyan dito. Tapos, ang pagpapagawa ng bakod dito sa Canada, meron ka pa rin sinusundan sa pagitan ng walkway. Ayan yung walkway ng tao. Ayan ang walkway ng tao. Ayan. Tapos, eto yung bakod ko. Ayan. Dito sa Canada, pag nagpabakod ka rin ng bahay mo, kailangan merong konting space. Kahit na ito yung harap ng ito yung bahay ko, ayan. Ito yung bakod. So, kahit na yung space ayan yung bakod, di ba? Yung space niyan lupa ko pa rin yan, nasa land title ko yan. Yun nga lang, hindi ko pwedeng ipabakod lahat yan nang sagad dito sa may walkway.
bawal. Kailangan may few inches away. Yan, ito yung walkway, di ba? Meron siyang ilang few inches away bago ka pwedeng magpabakod. Ngayon, kung nagpabakod ka ng lampas dyan, pwede rin. Kaya lang, tuwing nag-i-snow dito, sinusudsud yung walkway na yan para daanan ng mga tao. So, may mga maliliit na machine or bulldozer na sinusudsud yung yellow or snow para may madaanan yung mga tao at hindi madulas. So, ang mangyayari dito, pwedeng tamaan yung bakod mo. Kaya nga nagre-request sila ng konting space mula dito kasi yan yung inaano nila, yan yung parting binubuldoser nila. So gusto nila may konting space pa yan para hindi matamaan yung bakod mo. Ngayon, kapag ikaw ay nagpabakod ng sagad dyan dahil linabag mo yung batas at sudsod sila ng snow or yellow during winter, nagbulldozer sila, tinamaan ng bulldozer yung bakod mo at nasira, wala silang pananagutan. Hindi babayaran ng gobyerno yung bakod mo. Kasi sinabi na nga sa'yo magbigay ka ng space. Hindi ka pa rin nagbigay ng space. Pero kapag ito ay, halimbawa, sinunod ko yung batas nila dito, sinunod ko, no? Malayo yung bakod ko. Kapag yung bulldozer, tinamaan niya yung bakod ko, tuwing nagbo-bulldozer ng snow, pwede ako magreklamo sa gobyerno, sa munisipyo. Kasi sinira nila yung bakod ko. That time, wala akong kasalanan, silang may kasalanan, babayaran nila yung bakod ko, sila ang magpaparepair at magpapalit ng bakod ko, sila ang gagastos lahat. Ganyan dito. Ito yung magandang sample ng bakod. Kita nyo yung bakod namin. Ayan yung bakod ko. Ayan. Meron siyang space, diba, in between. Ayan, malayo siya ng konti sa walkway. Etong kapitbahay ko, ayan, malayo din siya sa walkway. Sinundan niya ako kasi nalaman niya na una ako nagpagawa ng bakod. So, sinundan niya ako. Yun ang batas. Kung titingnan nyo to, ayan yan. Yung isang pangkapit bahay namin susunod. Lampas siya. Sakto siya, diba? Sakto siya sa walkway. Kumbaga, hindi siya nagbigay ng space. Kapag yan tinamaan ng bulldozer, tuwing nagbubulldozer sila ng snow, hindi yan babayaran ng gobyerno. Ayan. Ayan, kita nyo yan, binakuran yan. Ang layo niya sa walkway. Ito kasi yung tinatawag nilang walkway, daanan ng tao. Kailangan yung bakod ng bahay mo, malayo siya sa walkway ng ilang inches para hindi masiraan o matamaan tuwing naglilinis sila ng mga walkway. Kapag naman nagpapagawa ka ng, bago ka pala magpagawa ng bakod, o kaya bago ka mag-landscape ng iyong bahay, kailangan tumawag ka muna sa mga hydro dito. Yung hydro kasi, yun yung nagpo-provide ng gas, yung init tuwing taglamig dito, at nagpo-provide din ng kuryente at tubig. So ngayon, sila yung may mga project dito na naghuhukay sila dyan. So may mga connection ng tubig yan. Connection ng tubig, connection ng gas. So may mga maliliit silang tubo sa ilalim ng lupa, sa harap ng bahay, sa gilid ng mga bahay, na daanan ng mga gaas papunta sa bahay. At dito, yan, usually dyan sila naghuhukay. Ayan yung mga manhole na ganyan, may mga hinuhukay sila dyan minsan yan. Kasi nga, dyan yung pinakamalaking tubo ng mga gas at saka tubig, yung daanan ng tubig. So pag nagkaroon ng sira yan, sila yung nagre-repair kasi pag-aari yun ng hydro. Ngayon, bago ka maghukay, ikaw na may bahay, kahit na simpleng hukay lang yan, magtatanim ka lang ng puno o ano, kailangan tawagan mo dito. Kasi kapag tamaan mo yung mga tubo na yon, nako, ang laking damages nun, ikaw magbabayad. Ayan o. Ayan yung manito, ayan sinasabi ko sa inyo, ayan. So kapag nagpaano ka dito, lalagyan nila ng plug, tapos ayan o, may pintura. Ayan yung pintura, ayan. Ayan yung pintura, mamarkahan nila, tapos lalagyan ng plug. May mga kulay yan, may red, may yellow. Ayan ang Manitoba Hydro, o. Kita nyo, ayan o. Ibig sabihin, may nagkaroon ng paghuhukay dito sa bahay na to. Tapos dito sa Canada, ano din sila, kapag ikaw ay nag-ingay, araw-araw maingay yung bahay mo, habawa Bichoke,
kaya may party, kahit na isang gabi lang na sobrang ingay at nagwawala yung mga bisita mo or nagsisigawan kayo or hindi makatulog yung mga kapitbahay nyo sa hiingay nyo, pwede silang tumawag ng pulis anytime at ikaw ay pwedeng ireklamo ng mga kapitbahay mo. Pwede ka nilang ipapulis at ipa-stop yung party mo kung meron ka mang party or inuman. Ganyan dito. At kailangan mo sumunod. Talagang kailangan stop mo yung party mo kung nakakaperwisyo ka sa kapitbahay mo. Tapos, pinagbabawal din dito yung paggawa ng siga o yung pag-apoy. Pagsusunog ng mga basura sa likod ng bahay o harap ng bahay. Kasi pwede yung pagmulan ng sunog. Pinagbabawal talaga yun. Unless ang inaalaw lang yung mga bonfire. Yung bonfire na parang meron kang lagay na kung saan nagpapaapoy kayo. Yun kailangan binabantayan mo yun. Yung ginagawa lang yung tuwing bawa nagba-barbecuehan sa kaya may konting party, yun pinapayagan yun. Pero kailangan may taong naka-attend or nakatingin sa apoy na yun. Kung hindi, pwede ka nilang bawalan. Pwede kang i-report kasi pwede mag-cause ng sunog. Tapos kapag ang bahay mo ay yung harap o yung likod masyadong maraming basura, yung sobrang basura, yung pangit ng tignan talaga. Yung pag may nagreklamo sa mga kapitbahay mo, lalo na kung may amoy pa, kung mabaho, pwede ka ring ireklamo ng mga kapitbahay mo. I-report ka nila at may mga pulis na pupunta sa'yo at i-require kang linisin yung bakuran mo. Or alisin mo kung ano man yung pinagmumula ng amoy na hindi maganda, ipapaalis sa'yo yun. Ganito sa Canada. Kapag naman ikaw ay may puno sa harap or likod ng bahay mo at siya ay pag-aari mo or nasa loob ng property mo at ang punong yan ay lumaki, kapag yan ay nag-cause ng damage sa property ng government, kagaya ng daanan ng mga gaas, daanan ng tubig at saka yung mga kuryente, yung mga kable ng kuryente, kapag yan tinamaan ng mga puno mo, nag-cause ng damages dahil sa bumagsak yung isang malaking sanga niya, tinamaan yung kuryente, naputol, at o kaya naman yung ugat niya lumaki ng lumaki, tinamaan yung mga tubo ng tubig at saka yung mga daanan ng mga gas. Kapag ang punong yan ay nasa property mo, pag-aari mo siya, babayaran mo yung damages na ginawa niya, na nagawa ng puno mo sa mga pag-aari ng gobyerno, gaya ng mga tubo ng mga tubig, daanan ng mga gas o mga kuryente. Ikaw na may-ari ng puno ng lupa ang siyang magbabayad. So pwede mong labanan dito yung government kapag yung pag-aari ng gobyerno naman ang nag-cause ng damage sa property mo, gaya ng bahay or lupa. Parehas dito ang government. Kahit na ordinaryong mamamayan ka lang, pwede mo talaga siyang labanan, yung magdemandahan kayo kung kailangan. At lumalaban siya ng parehas. Hindi ka matatakot na na matatalo ka dahil government siya. Hindi. Patas dito. Patas pagdating sa batas. Kahit nga walang abogado, pwede mo siyang labanan. Daanin mo lang siya dun sa mga batas na nalabag. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag niyong kalimutang i-like at huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe.